So gusto mong pumasok sa trading pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Ano yung aaralin mo, ano yung dapat mong malaman, at ano yung saan mo sisimulan mag-aral. So sa akin, para sa akin, ang dapat mong unahing aralin is yung magsukat ng measuring pips at saka ng mag-calculate ng lot size. So kung hindi mo pa alam yan, kung especially ang papasukin mo na trading na currency is metal, tulad ni gold, so meron akong video niyan na pwede ka dun mag-aral para malaman mo kung paano magsukat ng pips at saka mag-calculate ng lot size. So bakit mahalaga yan? Mahalaga kasi yan dahil para dito sa number 2 natin. So una natin is measuring pips and calculating lot size. Yung number 2 naman natin is yung risk management. Paano mo magagawang mag-risk management kung hindi mo alam kung magkano yung nire-risk mo o kung magkano yung mapapanalo mo. So para sa akin, kung alam mo yun, alam mo kung paano mag-risk management. Halimbawa, sa money management, di ba? Yung risk reward natin is 1:2 risk reward ratio. So, ang target mo dyan is, for example, ang gusto mo lang ipatalo is $2. Tapos gusto mong ipanalo is $4. Di ba? O di 1:2 yun. Okay, hindi mo yun matututunan at hindi mo yun malalaman dahil hindi mo nga alam kung paano magsukat ng measure ng pips at saka mag-calculate ng lot size. Kung alam mo yon, malalaman mo. Kung baga, kada entry mo, ay, 50 pips lang, gusto ko lang ipatalo dito, $5. Tapos, $5 lang din yung gusto kong ipanalo. So, ang meaning, ang risk-reward ratio mo is 1:1. Diba? So, hindi mo malalaman yun kung hindi mo alam kung paano mag-measure ng pips at saka ng mag-calculate ng lot size. So, dead makagad. Ibig sabihin, baliwala na kagad yung yung number 2 mo, 'di ba? Masisira ka na rin sa plan mo, sa mga trading plan mo. Kasi ba't ganun? 5 pips lang ubos na yung punan ko, 'di ba? So doon malalaman mo kung magkano yung kaya mo ipatalo kapag alam mo 'yon at alam mo rin kung magkano yung gusto mong ipanalo. Sa risk management natin kasi, meron tayong tinatawag dyan na kumbaga, wag mo namang ubusin yung $100 mo sa isang entry lang. So, pwede mangyari yon dahil nga hindi mo alam yung mag-measure ng pips at mag-calculate ng lot size. So, baka isang entry mo lang, ubus na yung fund mo. Okay? So, kung alam mo yung 1 and 2, pwede ka na mag-start eh. Pwede ka na mag-start sa Forex. Kahit na umaasa ka lang sa signal. Kasi alam mo kung magkano yung kaya mong ipatalo. At pag nanalo, malaki. Kumbaga ganun. Kumbaga kung may nag-signal sa'yo na ganito, pwede kang sumunod. Sumunod ka. Entry ka. Pag natalo, alam mo na, $5 lang natalo ko dito. Pag nanalo, $10. Di ba? Sunod. Ganun lang ng ganun ang gawin mo. So, lilit yung risk, tapos, doon gagana pala yung risk management. Di ba? Hindi mo na hindi mo na analysis sa kanila lang. Pero, may advice din ako sa yung mga sumusunod sa Telegram. Much better siguro na obserbahan nyo muna yung sinusundan niyo. O yung nagbibigay ng signal. Obserbahan nyo kung ilan percent yung win rate niya. So, kunyari, sa 10 signal niya, sabihin natin, nakakuha siya ng 4. Okay na yun. Goods na yun. Goods yun. Kasi kung 1:2, talo mo 6, dalawa naman ng dalawa sa 4. So, naka-8 ka na ng 8. O, di ba? Panalo ka pa rin, hindi. Or either bawi ka. Basta ganun. Basta panalo pa rin yun. So, kung ganun yung strategy mo, pwede maganda. Di ba? Pero kung ayaw mo naman, gusto mong umasa sa sarili mong kakayahan, yung aaralin mo, so ito yung pangatlo, yung trading analysis. 'Di ba? Yung technical analysis. Aralin mo yung technical analysis.
Sa technical analysis, kuha ka lang ng mga isa o hanggang dalawa muna. O isa, pwede na. For example, yung QML, yung Quasimodo level. O kaya yung sample ulit, yung support and resistance. Di ba? Yun muna. Kasi may risk management ka naman na. Tapos alam mo mag-measure ng pips at mag-calculate ng lot size. So, ma-handle mo pa rin kung magkano yung gusto mong kaya mo lang ipatalo per trade. So, ano susunod dyan? Siyempre, alam mo na. Yung patient, tsaka yung emotion. So, number 4 na tayo, ha? Patient and emotion, bakit number 4 para sa akin? Kasi naniniwala ako, kapag nasa live trading ka na, saka mo lang yan madidevelop. Yung emotion mo, siyempre sa una, medyo mataas yan. Yan yung tipong parang atakihin ka pag nag-e-entry ka. Pero siyempre na ano yun eh. Kumbaga, nahahasa ka. Kumbaga, makakasanayan mo na lang. So, baka nga sa susunod, baka close mo na yung MT4 mo o MT5 mo eh. Hintayin mo na lang ma-hit yung TP mo. Parang ganun na lang. Okay, nag-observe ka na lang sa market habang naka-entry ka. So, doon ako naniniwala na madidevelop yun kapag nasa live trading ka na. So, kahit kasi sabihin ko sa iyo na dapat ganito gawin mo, dapat ganyan gawin mo, okay, nakahanda ang isip mo. Nakahanda yung isip mo. Pero pag andun ka na sa actual, naku po, mawawala yan. So, yung patient din, doon din nadidevelop. Ba yan? Natatalo ako na natatalo. Bakit? Eh, kasi nga, pumapasok ako bigla sa nag-entry ako bigla nang wala naman sa trading plan ko or trading strategy ko or wala naman sa analysis ko. Yun eh. Nagmamadali kang masyado. Hindi mo naman alam kung anong ginagawa ng market. So, ikaw pa rin ang mag-a-adjust. In the end, i-adjust mo yung sarili mo, sasabihin mo, hindi ako papasok sa market hanggat wala sa trading analysis ko. Diba? Yun ang pinaka-the best. So, alam ko na madidevelop yun at hindi yun talaga kusang nakukuha o hindi nadidevelop yun sa aral-aral lang, yung patient and emotion. So, madidevelop yan kapag nandyan ka na sa trading. Okay? Sunod naman yung puhunan. Puhunan. So, sa puhunan, siguro advice ko lang, wag yung galing sa utang. Wag yun. Kasi kahit siguro sanay ka na, talagang kakaldag yung yung emotion kasi isipin mo yung punan mo utang kaya kapag nakikita mong negative baka maputukan ka ng ugat o kaya magpa-early out ka tapos biglang magugulat ka na lang panalo dapat matatalo. So wag yon. Kung may kaya kang i-deposit o ipuhunan, yun lang muna. Yung kaya mo lang at hindi magiging masakit para sa'yo. 'Di ba? Yun yung para sa akin mas the best na aralin mo muna. Dapat mong matutunan para dapat mong malaman bago ka pumasok sa pagte-trade sa forex. So, yung broker, wala akong masasuggest na broker, hindi. Meron pala. Siguro kung magsasuggest ako ng broker, siguro yung nasa akin na noon pa. Kasi hindi naman ako umalis ng broker ko eh. Alam mo kung bakit? Kasi natatakot ako. Kasi nasaksihan ko nung time na nagte-trade na ako sa forex, parang meron yatang broker na biglang naglaho. Sumikat yun eh. Talagang kumalat, biglang naglaho yung broker na yon, na-wipe out yung account ng iba, na yun. Kaya kung saan ako, dito na lang ako sa XM. Kasi dito talaga ako eh. Nandito na ako noon. Tapos, kung sasabihin naman yung affiliate ko yan, yes, affiliate ko po yan. Affiliate ako ni XM or IB ako ni XM, eh sayang naman eh, di ba? Kung may offer naman, di mas maganda. Ibig sabihin, sayang din dahil imbis na sarilinin ni XM yung kikitain, kunyari ikaw, gumawa ka ng account sa XM tapos wala namang IB. So yung kikitain na yun ng IB, sosolohin lang ni XM. Eh di bigay mo na lang sa akin, malaking tulong pa. Di ba? Wala, nagsasabi lang naman din ako ng totoo. Yun, kumikita ako sa IB, siyempre sayang naman, di ba? Kung pagkakakitaan naman, makakatulong sa pamilya ko. Pero yun yung totoo na ibig sabihin, wala naman akong may offer na iba. Kasi, kumbaga, kung may sasabihin man ako, doon na ako sa subok ko na. Subok na broker.
So diyan kayo mag-create ng account sa XM. Siguro lalagay ko na lang yung link ko o kaya yung code ko. Baka naman kung sakali, kung gusto niya lang kung gusto niya lang naman na mag-create gamit yung link ko o mag-create kayo at your own, pwede naman, wala naman, no hard feelings naman. So salamat. Sana nabigyan ko kayo ng magandang advice bago magsimula sa pag-trade nyo sa Forex. So bago magsimula ng journey nyo sa Forex. Okay? Salamat. Kita